Praise the Lord! Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo pong muli ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Welcome po kayo sa ating online Sunday service sa araw na ito. Ang ating topic, God Never Fails. From Habakkuk chapter 3. Basahin po natin sa verse 1 and 2. And at the same time, talon po tayo sa verse 16 hanggang sa mga sumusunod. Sabi sa verse 1, ito ay panalangin ni Propeta Habakuk. O Yahweh, narinig ko ang tungkol sa inyong ginawa at ako'y lubos na humanga. Ulitin ninyo ngayon sa aming panahon ang mga dakilang bagay na ginawa ninyo noon. Maging mahabagin kayo kahit kapag kayo'y nagagalit. Verse 16, narinig kong lahat ito at ako'y nanginig. Nangatal ang aking mga labi dahil sa takot. Nanghinang aking katawan at ako'y nalugmok. Tahimik kong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga umaapi sa amin. Verse 17, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng ulibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Last verse, ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang. Inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Praise the Lord. God already blessed upon the reading of His Word. Let us go to the Lord in prayer. Heavenly Father, thank you so much for this blessed day na inyo pong pinagkaloob sa amin. We praise you and we glorify your holy name. We worship you in spirit and in truth. Father, we acknowledge your holy presence to manifest in us, through us, in the name of Jesus. Bless all the viewers, Lord, as they open their spiritual eyes, minds, and hearts to know you more. Gamitin mo ako, Panginoon, bilang instrumento mo upang may pahayag ang iyong banal na salita at banal na kalooban sa amin. Father, use me as a vessel of your glory and power. Anoint me and empower me. Guide me. Give me wisdom and fresh revelations. I declare victorious service in Jesus' name. Amen. Muli po ang ating topic, God never fails. The Lord is a promise keeper. Amen? Tila matagal pero sasagutin ng Diyos ang prayer ni Habakuk. We know it, but sometimes nawawalan tayo ng confidence, okay, to the truth that God fulfills His promises. Okay, sabi ng Psalms chapter 33 verse 4, for the word of the Lord is right and true. He is faithful in all He does. Kapag sinabi ng Diyos that God never fails, it means His word never fails. Tinitiyak sa atin ng Biblia na bagamat ang langit at lupa ay lilipas, pero ang salita ng Diyos, kapatid, ay mananatiling matatag, magpakailanman. Amen? Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan upang magkaroon ng pagbabago sa iyo, sa atin, at sa mga nakakapakinig ng salita ng Diyos. Nangako ang Diyos kay Sarah at Abraham na magkakaroon sila ng sariling anak. Matanda na sila at baog pa si Sarah. But God never fails. Hallelujah. Genesis chapter 21 verse 1 and 2, pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa panahong sinabi ng Diyos, si Sarah nga ay nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki, kahit matanda na noon si Abraham. Ang mga Israelita ay hindi pinabayaan ng Diyos sa disyerto. Kahit na reklamador sila, hindi nakikinig, hindi sumusunod, mga pasaway Yet God never fails. Exodus chapter 12, verse 40 to 41, nanirahan ang mga Israelita sa Ehipto ng 430 years. Huling araw ng ika-430 years nang umalis sa Ehipto ang lahat ng lipi ng bayan ni Yahweh. Nang ang mga Israelita ay nahabol ng mga Egyptians, natakot sila. Pakiramdam nila doon na sila mamamatay. Yet God saved them. Exodus chapter 14 verse 15 and 16, sinabi ni Yahweh kay Moises, bakit mo ako tinatawag?
Palakarin mo ng mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. It's hard to trust God, especially when everything seems bad. So bilang Kristiyano, bilang mga mananampalataya, bilang lingkod ng Diyos na kanyang tinawag, masarap maglingkod. Pero hindi lahat ng daan ay smooth, kapatid. Sometimes there are rocky roads, deserts, and even mediocrity. Kapatid, ano ang bagay that you really asking God? At di pa niya pinagkakaloob? Dream partner, mapapangasawa, lupa't bahay, sasakyan, trabaho, hanap buhay. Ganon din po kay Propeta Habakuk. He asked God, gaano katagal? May magiging forever ba? Hallelujah. Does God fail? Nagkulang ba ang Diyos? No. A big no, kapatid. Kahit na hindi pa nangyari ang mga bagay na dinidesire mo o ipinagpipray mo, maari lahat ginawa mo na, nanalik ka na, nag-ayuno ka na, nagtanim ka na, nagdeklara ka na, iniwan mo na ang lahat na alam mong magiging sagabal, pambababae, panglalalaki, alak, sugal, sigarilyo, mga bisyo, tinanggal mo na, yet, it seems nothing. Ngayon, matututunan natin, kapatid, paano tayo magtagumpay at paano natin maranasan ang unlimited power ng ating Panginoon. Okay? How can we have the joyful confidence to the truth that God never fails? Sabi doon sa verse 16, narinig kong lahat ito at ako'y nanginig. Nangatal ang aking mga labi dahil sa takot. Nanghinang aking katawan at ako'y nalugmok. Tahimik kong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga umaapi sa amin. Ito ang deklarasyon ni Propeta Habakuk. Kaya paano tayo magkakaroon ng confidence sa katotohanan ng hindi nagkukulang ang Diyos? Una, wait patiently. Sabi niya, tahimik kong hihintayin ang takdang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga umaapi sa amin. Hallelujah. Nababahala po si Habakuk sa labis na kalupitan ng mga taga-Babylonia that time. Nainip na siya pero pinili pa rin niyang maghintay kung ano ang gagawin ng Diyos sa kanila. Kaya sabi niya sa English, yet I will wait patiently for the day of calamity to come on the nation invading us. Sabi ng James chapter 5 verse 7, be patient then, my friends, until the Lord comes. See how patient farmers are as they wait for their land to produce precious crops. They wait patiently for the autumn and spring rains. Sabi doon sa verse 8, you also must be patient. Keep your hopes high. Hallelujah. Mapayapa kong hihintayin ang takdang panahon. I will wait quietly for the time to come. Kapatid, willing ka pa rin bang maghintay sa mga bagay na hinihiling mo, sa mga petition mo sa Panginoon? Be consistent sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Be consistent on praying. Be consistent and declaring. Why we cannot wait patiently? Bakit minsan nainip na tayo at ayaw na natin maghintay? Because of wrong motives. Hidden motives. Okay. May mga Christian ang gusto lang comfort zone. Sagana, payapa, masaya. Gusto hanggat maaari walang challenge. Pag ganun, you will not experience that God really never fails. Exercise your faith, kapatid. Sa totoo lang po, sometimes God make it too long to correct your motives, your agendas. You cannot wait patiently because you are dreading. Natatakot ka, nangangamba ka, nababahala ka. Kagaya po ni Habakuk. Minsan po ganito yung mindset ng iba. Iba ka maunahan ako. Ano kung mayroon ka ng sasakyan? Okay? Yan, baka naman yan ay hulugan. Hintayin mo yung sayo, kapatid. Baka yan ay cash mo makukuha. I-bless ka ni Lord instantly at makakuha ka ng bagong sasakyan. Amen? It's a matter of mindset, kapatid.
Tignan po natin sa halimbawa ni Habakuk, di po ba? He dreads. Siya ay natakot, siya ay nangamba. Nabahala siya. He has a fear of future. Minsan ganyan din po ang ibang mga tao, no, natatakot na mawala ng mahal sa buhay, kay mamatay ang kanilang mga magulang. Alam niyo po mga minamahal kong kapatid, hindi po talaga natin maiwasan yan. Pero ipag-pray natin na mga mahal natin sa buhay ay mabuhay ng mahaba. Makasama natin sila at sila'y makakilala sa Panginoon. Akayin natin sila papalapit sa Panginoon. May mga mananampalataya din na ayaw mag-stay sa church, manatili sa simbahan. Bakit? Ang mindset, hindi sila makakapag-asawa. May mga Christian naman, mananampalataya na ayaw magbigay. Baka mawalan sila, maubusan sila. Hindi sila nag-iikapo. Okay? Natatakot mag-serve dahil maraming bawal daw. Sa madaling salita, pessimistic ka rather than optimistic. Be positive, kapatid. Tandaan mo, when you wait patiently, you will see the glory of God. Hallelujah. They will know na akong si Yahweh. Na nagsasabi nito ay, ako nga. Di ba po? Serving God is being ready at all times to do God's will. Deny yourself. Limutin mo ang iyong sarili. Jesus himself become patient before he become victorious until triumphal entry. Huwag kang mainip, kapatid. Jesus never fails. God never fails. Amen? Sometimes you wait patiently, but you do not have confidence that God never fails. Pag dumating na ang mga pagsubok, ang mga hamon ng buhay, na tila ang mga bagay na nangyayari ay hindi favor sa atin. Minsan kailangan din natin magmuni-muni. Okay, that we should think that God's way is not our ways. His thoughts are not our thoughts. Tandaan po natin, the best ang plano po ng Diyos sa atin. Ayaw kanyang mapahamak. Gusto niya mayroon tayong buhay na ganap at kasiya-siya. May isang bata, dancer siya. Masigasig na nagsasanay sa loob ng maraming taon. Kahit na hindi nakakatanggap ng recognition, eventually ay nakakuha ng inaasam-asam na papel sa isang pangunahing produksyon na nagpapakita ng halaga ng commitment, dedication, at naghihintay sa mga challenge upang maabot ang kanilang buong potential. Patience is a virtue, sabi nga po nila. Cultivating patience allows you to navigate, kapatid, sa mga mapanghamong mga panahon ng paghihintay ng may katatagan, kalakasan, katapatan. And of course, sa biyaya po yan ng Panginoon. Hallelujah. Paano tayo magkakaroon ng confidence sa katotohanan ng hindi nagkukulang ang Diyos? Una, wait patiently. Secondly, rejoice in the Lord. Sabi ni Habakuk sa verse 17 and 18, bagamat hindi namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na mantala ang pamumunga ng mga olibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Pinili pa rin ni Habakuk na magalak. Sabi niya, ako'y nagagalak dahil sa Diyos ng aking kaligtasan. Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Hallelujah. Disyerto, tagtuyot, umabalam man ang panahon, rejoice in the Lord. Be joyful and be glad. Minsan may mga tao nagtatanong, bakit kung kailan siniseryoso ko ang pagsamba, pagpupuri, pagsunod sa Panginoon? Kung kailan ako nagbabasa ng salita ng Diyos, nananalangin? Kung kailan ako naglilingkod, mas lalo naman ako nakakaranas ng problema. Mas lalong ang hirap ng buhay. Parang may utang na loob pa tayo sa Diyos. Minsan para sundin ang Diyos, nakikipag-barter ka pa. Lord, ito ang aking plano, ito ang aking gusto. I will serve you. Send me. Then give it to me. Pag wala pa, frustrated ka na.
disappointed ka. You cannot rejoice because you are impartial, kapatid. Ikaw ba yung Christian that you make scouting, hahayo, lalakad, busy sa mission, sasama sa mission, sa birthday, sa anniversary? Kapag walang makakabig, makukuha, hindi nasasama. Pag alam na walang pagkain, merienda, hindi nasasama. Many times po natin naranasan po yan. May mga kamanggagawa po natin na minsan pag alam nilang lakaran yung pupuntahan, malayo, wala pang merienda, lilipat na lang sa ibang team. Ang gusto ng Panginoon sa iyo, buong pusong pagsunod. Partial obedience is not obedience at all. Ikaw ba yung Christian na nagbibigay pero naghihintay ng kapalit? When you are praying, rejoice. When you are in trouble, rejoice. Huwag mong hayaang manakaw ng kaaway ang kagalakan mo. When you give, rejoice. When you serve, rejoice. Okay? Kasi nangangailangan talaga ng effort and sacrifice sa paglilingkod. You could rejoice even na nakikita ka man o hindi ang iyong ginagawa. You are rejoicing because you set your own standard. Sila nagagamit, sila nagpapaawit, sila naglilingkod. Ako hindi pa, hindi na. Naunahan na nila ako. Kamusta ka, kapatid? Kamusta ang puso mo? Kamusta ang motibo mo? May mga Christian kasi after na lang sila sa love gift. After na lang sila sa nakukuha nila. Sabi ni Habakuk, di lang ako maghihintay. Kung ang lahat ng hiniling ko ay malabo nang mangyari, ako'y magagalak pa rin dahil si Yahweh ang Diyos ay ating kaligtasan. Rejoice in the Lord. Be grateful. Amen? Don't just wait, kapatid. Rejoice. If you really rejoice, kahit utusan ka maglinis, magmisyon, magbigay, bagamat hindi yan ang hinihiling mo, you will still rejoice alang-alang sa Panginoon. You will still serve with God alang-alang sa Kanya. Amen? Bakit ka dumadalo sa Sunday worship, sa pagsamba, sa prayer meeting, sa gatherings, sa Bible studies? Nakakaya kasi kay pastor, nakakaya kasi kay Lord, lagi niya akong pinagpapala. Nakakaya kasi sa nag-invite sa akin. Hindi ba pwedeng out of reverence to God, kapatid? Out of love sa Kanya? Excited ka kasi mahal mo ang Diyos? Excited ka dahil gusto mong parangalan ang Diyos? Kapag ang mga bagay ay hindi nangyari tulad ng iyong ina-expect, tatamarin ka talaga. Aayaw ka. Whether things go on your way or not, praise the Lord na walang inaasahang kapalit. But when you please God, He will give the desires of your heart. Maniwala ka, kapatid. Si Ana, pinagtatawanan siya, pinipersecute siya, pero siya ay lumapit sa Panginoon at hinintay niyang ipagkaloob ng Diyos yung kanyang panalangin. And yet, hindi nagkulang ang Panginoon. Siya ay nagkaroon ng anak. Si Job, nanatili siyang tapat sa Panginoon sa kabila ng mga hardships na kanyang naranasan. Nawala ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa, lahat ng kanyang mga tauhan, lahat ng kanyang mga alagang hayop, nawala lahat. But still, nanatili siya sa harapan ng Panginoon. At lahat ng nawala, dinoble pa ng Panginoon. Hallelujah. Truly, God never fails. Amen? You cannot rejoice because you are a perfectionist. Establishing self-worth. May mga matatagal ng Christian, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, 15 years. Ayaw magpagamit sa gawain. Natatakot baka mapahiya. Bakit? Iniingatan kasi ang kanilang self-image. Okay? Ayaw mag-preach, ayaw magturo, ayaw magpagamit kasi ayaw mapahiya. May mga mananampalataya naman na gustong magpagamit, magturo, mag-preach para mapuri. Self-image pa rin, kapatid. You cannot rejoice because you are more concerned of your becoming than your being. More concerned of yourself than the project itself. In other words, puro ka pa-impress.
kaysa express. Hallelujah. Kapatid, hindi po ito ang gusto sa atin ng Panginoon. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Okay? Meditate and apply the Word of God para magkaroon ka ng confidence sa lahat ng gagawin mo. Sa lahat ng pinagpipray mo. No matter what, rejoice in the Lord always. Amen? Hallelujah. Rejoice because the joy of the Lord is our strength. Hallelujah. Nang namatay ang anak ni David, and yet he chose to rejoice. Kawikaan chapter 17 verse 22, ang pagiging masayahin ay parang gamot na nakabubuti sa katawan. Ngunit ang pagiging malungkutin ay nagpapahina ng katawan. Sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Rejoice always, pray without ceasing, dahil ito ang kalooban ng Diyos. Amen? Thirdly, paano tayo magkakaroon ng confidence sa katotohanan hindi nagkukulang ang Diyos? Trust in the Lord. Sabi dun sa verse 18, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Nandun pa rin po yung pagtitiwala niya. Nandun pa rin yung trust niya sa Panginoon. Kahit na natatakot siya, nababahala siya sa sitwasyon. Verse 19, ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas. Tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang. Inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Ang salita ng Diyos ay mapapagkatiwalaan. Amen? Totoo ang kanyang mga pangako. Kung ano ang sinabi ng Diyos, gagawin niya. Gagawin niya. 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for all the promises of God find their yes in Him. That is why it is through Him that we utter our amen to God for His glory. Bilang Kristiyano, we can stand firm in our faith. Ang covenant o yung tipan ng Diyos sa atin ay hindi po nagbabago. Ang kanyang salita ay walang kapintasan. Ito'y tama at totoo. Ang kanyang mga pangako ay lubos na mapapagkatiwalaan. Ano man ang ating mga kalagayan. 25 years na hinintay ni Abraham si Isaac, and God did the promise. Bagamat nagkaroon si Abraham ng ibang anak kay Keturah, Genesis chapter 25, mababasa natin doon. Higit pa tayo kay Abraham, kapatid. Nakikita natin ang mga bagay, palatandaan, himala, kababalaghan, miracle signs and wonders, nakikita po natin. Maybe naranasan mo na many times, kapatid. Ang mayroon lang kay Abraham that time is salita ng Diyos mismo. You cannot trust God because you have reservation. You neglect your first and foremost assignment kung nakatingin ka sa assignment ng iba. Ang masakit na katotohanan sa maraming tao ay pray sana sa mga mananampalataya ay mawala ang mga bagay na ito. Hindi ka nagiging masaya kapag ang iba ay pinagpapala. Hindi ka nagiging masaya kapag ang iba ay mayroon sila na wala ka. Kaya nagkakaroon ng pagkukumpara, comparing, nagkakaroon ng self-pity, nagkakaroon ng competition. Sa gawain ng Diyos, walang competition, walang comparison. Dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang regalo na kaloob sa atin ng Panginoon. Talents, gift, na pinagkatiwala niya sa atin. Si Propeta Habakuk, tinitignan niya ang mga tagumpay ng kanyang mga kaawan. Kaya nahihirapan siya, nabahala siya, natakot siya eh. Iba ang naging focus niya. Sa atin mga kapatid, focus on our agenda. Huwag po natin tularan si Propeta Habakuk. Okay? Sila may sasakyan na, ako wala pa. Naunahan ko siya sumakay ng eroplano. Ang church niya malago na, ako hindi pa. Sila balikbayan na, ako hindi pa rin nakaalis. Kapatid, if that is your attitude, you cannot have the confidence that God never fails. Mawawalan ka ng kumpiyansa. Focus on your agenda. Trust God always. Amen? Hindi minsan bagkos sa lahat ng oras dahil hindi nagbabago ang Panginoon. Jesus Christ is the same
yesterday, today, and forever. Hallelujah. Tandaan natin, kapag sinabi ng Diyos, sinabi niya. Gagawin niya. Hallelujah. Amen. Ang mga halaman matutuyo, langit at lupa maglalaho, pero tapat lahat ang sinabi ng Diyos. Amen po ba? Mark chapter 13 verse 31. May kasalanan ka man, may karamdaman ka man, may suliranin ka man, may kailangan ka man, magtiwala ka pa rin sa Diyos, kapatid. Manalig ka sa Kanya. Dahil lahat ng nagtitiwala sa Diyos, nananalig sa Diyos, nagtatapat sa Diyos, nararanasan ang himala, nararanasan ang kabutihan, nararanasan ang kalwalhatian at ang kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Show your trust in God and take Him by His word. Believe that there is bigger and greater plan na bubuksan para sa iyo. Hindi mo pa man nakikita at ang panahon ng paghihintay ay bahagi ng journey of faith mo to achieve your goals and purpose. Magtiwala ka lang sa Panginoon, kapatid. Sa ating conclusion, maybe pinahintulutan ng Panginoon ang mga difficult season ng ating buhay para gamitin bilang isang hakbang sa iyong spiritual na paglago. Ini-increase niya yung pananampalataya mo. In trying time, you have to believe that God knows what is best for you and trust His promises. Amen. 2 Samuel chapter 7 verse 28. Sovereign Lord, you are God. Your covenant is trustworthy, and you have promised these good things to your servant. Commit your ways to the Lord and trust in Him. Jeremiah chapter 32 verse 27. Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. God is challenging us right now to run the race well. Hallelujah. Wait patiently, rejoice always, and keep on trusting God. Amen. Isaiah chapter 40 verse 31. Muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Praise God. Si Propeta Habakuk starts with complaint, but ends with a beautiful song. Hallelujah. Ang unlimited power ng Diyos ay hindi palaging nakikita. Ngunit ang taong may pananampalataya ay alam na ang Diyos ay nasa likod ng lahat ng ito, because God never fails. Amen? Bakit minsan parang masyadong mahaba, matagal? Dahil ginagawa ng Diyos ang pinakamaganda, pinakamainam, pinakadakila sa tamang panahon. Hallelujah. He makes things beautiful in His time. Amen? Tandaan mo, kapatid, God never fails because He is all-knowing and He is all the power. Hallelujah. Glory to God. Hoping na kayo po ay napagpala sa mensaheng ito ng ating Panginoon. Let us go to the Lord in His presence. Heavenly Father, we surrender everything to You. We worship You, we praise You, and adore You. Thank You so much for the manifestation of Your Rhema words, power in Your faithfulness. Truly, Lord, hindi kayo nagkukulang sa amin. Thank You for loving kindness. Thank You for Your grace. Thank You for Your goodness. And thank You for Your faithfulness. Hallelujah. I decree and declare to our dearest viewers to bring healing, hope, answers to their prayers, provisions, manifested power, and will bring freedom, something good, something great, in the name of Jesus. Right now, we surrender everything and we commit everything to You, Lord Jesus Christ. Malaya po kayong kumilos at gumawa ng mga dakilang bagay sa buhay namin, sa pamilya namin, sa simbahan namin, sa bansa namin, in the name of Jesus. Pagharian mo kami, Panginoong Hesus, ng Iyong kapangyarihan at ng Iyong kalwalhatian. Salamat po dahil lagi kaming kasama sa parada ng Iyong tagumpay. Ito po ang aming panalangin na may pagpupuri, pagdakila, pagpapasalamat, pagluwalhati, Panginoon,
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Everybody say, Amen.